Magandang araw po sa nakakanood ng video nito. Ako nga po pala si Aaron S.J. Ruiz. Ang topic na for our devotion ngayong araw na ito ay pumapatungkol kay King Jehu. So, sino nga ba siya? At ano nga ba yung role? At naging kalugod-lugod ba siya sa paningin ng ating Diyos noong siya ay naghari sa bayan ng Israel? So, itong hari na to, ay masasabi nga natin violente at masasabi natin na talagang kayang pumatay ng mga tao kung gugustuhin ng Diyos at gugustuhin niya rin. So, mabasa natin ang ating devotion sa 2 Kings chapter 9 verse 6 to 7. Sabi dito, kaya't siya'y tumindig at pumasok sa bahay at ibinuhos niya ang langis sa kanyang ulo na sinasabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng Israel, aking binuhusan ka upang maging hari sa bayan ng Panginoon, sa makatuwid ay sa Israel. Ibabagsak mo ang sambahayan ni Ahab na iyong Panginoon upang aking maipaghiganti ang dugo ng aking mga lingkod na mga propeta at ang dugo ng lahat ng lingkod ng Panginoon sa kamay ni Jezebel. So, dito ay mapapansin talaga natin na ang ating Diyos na sinasamba ay talagang may judgment, may certain judgment sa certain sin na na-commit ng isang tao, katulad nga ni Ahab na pumatay ng mga propeta ng ating Diyos, ay maipaghihiganti niya rin yun, or nandun justice, andun yung vengeance ng ating Diyos pagdating doon sa mga tao na hindi talagang sumunod sa kanyang kalooban. At dito rin si Jehu ay sumunod sa ating Diyos, at ito yung maganda na may blessing talaga pagdating sa continual obedience natin. So, yung obedience natin sa ating Diyos ay hindi naman napapawalang kabuluhan, kundi ito ay pumapatungkol at ito ay dapat nating tandaan lagi na yung obedience, yung pag-aano natin sa Diyos, pagsunod, ay hindi niya yon kinakalimutan, kundi meron tayong blessing patungkol doon. At syempre si Jehu, bagamat pagdating sa obedience, syempre andun nga yung blessing at pangako ng Diyos sa kanya na sa ika-4 na salinlahi sa kanyang magmumula sa kanya ay magkakaroon ng hari. So, may dynasty si Jehu dahil doon sa naging maayos sa paningin siya ng ating Panginoon, dahil pinatay niya at napaghiganti niya si Ahab, napaghiganti ng ating Diyos yung mga lingkod niya sa kay hari Ahab. So, dapat maintindihan natin na itong judgment ng ating Diyos, lahat naman tayo deserve ng judgment, pero ang pinakamaganda doon, namatay ang ating Panginoong Jesus para sa ating mga kasalanan at binigyan niya tayo ng mercy, binigyan niya tayo ng grace sa ating buhay. So, ito lamang po ang ating devotion. Marami pong salamat.